Alright mga kapatid, ang Senator nyo Robin meron na namang banat mga tol. Eto, babasahin natin at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan mga tol, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na meron tayong mga bagong reaction video. At isa pa pagkasira daw ng mga bahura sa West Philippine Sea, kasalanan daw yan ng mga Pilipino, mga tol, sabi ni Herman Laurel. Naku, tayo dyan, kasalanan pa ng mga Pilipino yan, no? So, absuelto na naman ng China rito. So, tingnan natin muna to mga kapatid, post ni, comment ata to ni Senator Robin Padilla, no? Ito, basahin natin mga tol. Sabi niya doon sa mga kritiko niya, mga tol, mga ugok, mga kritiko, mga ugok daw. Bago kayo humirit, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea. Anong gagawin doon? Anong gagawin doon? At subukan nyo, tapang nyo ng walang dayuhan na nagpapalakas ng loob nyo. Oh, ang tatapang nyo para kayo mga langaw sa ibabaw ng kalabaw. Bumilib kayo sa Pilipino, pro-Pilipino kayo dapat. Pro-Pilipino naman talaga tayo, hindi naman tayo pro-China eh. Parang bigla siyang bumaliktad dito. Parang bumaliktad siya bigla rito eh. Pro-Pilipino tayo, kaya nga inilalaban natin mga tol, yung yung tawag dito, yung West Philippine Sea, kasi sa Pilipinas yan eh, di ba? Madalas niya sinasabi mga tol, parang sinasay ko niya yung kanyang mga kritiko na pasok kayo ng reservist, mag-reservist kayo, tulungan yung i-push natin yung mandatory ROTC, di ba? Kasi kung iisipin mo mga tol, yung mga sinasabi niya, di ba? Parang ang hinihikayat niya, yung sambayan ng Pilipino na maging handa, no, sa pwedeng maging epekto nitong mga nangyayari mga tol. Halimbawa, dito tayo, balik muna tayo rito sa simpleng comment muna, no, mga ugok. Bago kayo humirit o yung kung ano man yung mga naging hirit sa kanya, 'di ba? Katulad ng mga sinabi niya nitong nakaraan sa tawag dito sa Senado, 'di ba, na hindi naman talaga nagustuhan ng mga Pilipino. Kaya nga tawag niya, 'di ba, kay SP o mga kulang sa pansin. Well, talaga naman dapat pansinin niya, 'di ba? Talaga naman dapat mapansin niya yung hinaing ng mga Pilipinong bumoto sa kanya, mga tol. 'Di ba? Binoto siya, kaya nga siya nag-number 1 eh. Pero dapat pansinin niyo yun kung ano yung mga hinaing ng mga Pilipino. Minsan sa isang trabahador ng taong bayan, ibinoto ka dyan, dapat bukas yung pandinig mo sa sinasabi ng mga mamamayang Pilipino, di ba? So sabi niya rito, mga ugok, nagre-rebat pa talaga yun, no? Bago kayo humirit, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea. Ang tanong nga, bakit pupunta sa West Philippine Sea? Bakit pupunta sa West Philippine Sea, di ba? At subukan nyo, tapang nyo. Ano yun? Yung mga Pilipino magdadala ng mga bangka doon, tapos sila yung haharang sa mga CCG. 'Di ba? Subukan nyo muna, tapang nyo. Ano ba yung pinupunto niya rito? Bakit kailangan? Pumunta muna kayo sa West Philippine Sea at subukan nyo, tapang nyo ng walang dayuhan na nagpapalakas ng loob nyo. Ano yung pinupunto mo dyan? 'Di ba? Ano yung pinupunto niya dyan? Pwede nga kayo mag-comment sa baba, 'di ba? Ano yung pinupunto rito? Bakit kailangan pumunta ng mga Pilipino o ng mga kritiko niya sa West Philippine Sea para masabi sa kanya, oh, Senator Robin, matapang kami lahat. Ganon? 'Di ba? Ang sinasabi lang naman ng mga kritiko niya, yung mga hindi naman as in kritiko na lahat na lang ng ginagawa niya mali, 'di ba? Kapag tama, palakpakan. Kapag may mali, syempre kailangan punahin. 'Di ba mga tol? Ganon naman yung ginagawa ng ibang mga vlogger eh. Ganon naman yung ginagawa ng ibang mga nagbabalita mga tol. Pero dito muna tayo pumunta muna kayo sa West Philippine Sea at subukan nyo, tapang nyo ng walang dayuhan na nagpapalakas ng loob. Diba? Yung mga ordinaryong tao, yung mga nagsasabi sa kanya na parang, bakit parang pro-China ka? Parang pinoprotekta mo pa yung China? Ayun nung nakaraang video niya dyan mga tol, payapang-payapa yung karagatan, diba? Tapos kumanta siya ng ang bayan ko ba kinanta niya doon. So pro-Pilipino na pala yun, no? 'Di ba? Pumunta muna kayo sa West Philippine Sea at subukan nyo, tapang nyo, 'di ba? So pag pumunta doon, so ano mangyayari ngayon? 'Di ba? Ang inaano lang natin dito bilang mga sa Senado, mga tol, imbis na pagalitan yung mga PCG, imbis pagalitan yung defense, 'di ba? Dapat suportahan na lang. Tulungan para hindi na nangangailangan pa ng suporta ng ibang bansa kasi tayo kayang-kaya na natin ang sarili natin. Kailangan nilang pakita yung pagpapataas ng moral support, 'di ba? Kailangan nilang ipakita
dun sa mga PCG na talagang nandirito kami sa likod nyo, hindi namin kayo pababayaan, di ba? Bigyan nila ng budget, pambili ng mga kagamitan, ibigay nila yung mga kailangan talaga ng mga PCG. Tapos wag nilang ipagsigawan sa taong bayan na naiinis na sa ginagawa ng China na maging proud kayo na may dugo kayong Chinoy. Diba? Tapos bilang magiging pro-Pilipino, bumilib kayo sa Pilipino, pro-Pilipino kayo dapat. Oo, pro-Pilipino talaga, hindi yung tipong bibilib ka, hindi yung tipong dapat maging proud ka kasi meron tayong dugong Chinoy. Diba? Ikaw, ano masasabi mo rito sa post na to mga tol, no? Comment ka na lang sa baba. Ito, pakipaliwanag nyo nga, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea. Ibig niya ba sabihin dito, parang ready ka na sa digmaan, ah? Parang ready ka na makipaggera? Hindi yun ang gusto ng mga Pilipino. Hindi niya pa rin talaga naiintindihan, no? Alright mga tol, tapos eto. Alam niyo yung nangyaring pangkasira ng mga bahura, mga kapatid, o yung mga corals. Parang hindi daw kasalanan yan ng China, no? Kasalanan pa daw yan ng mga Pilipino. Yan ang sabi ni Herman Chu Laurel. Herman Chu, tunog Chinese, ah. So, panoorin natin tong video to. Onting clip lang to mga kapatid na nakuha natin dito kay JDB's comments. Ito maliit na ikling clip lang to mga tol, no? So panoorin natin to saglit. Saglit lang to. Global warming. Tahasan ding inakusahan ni Laurel ang Philippine Coast Guard na siyang may kapabayaan kung bakit nasisira ang likas na yamang dagat sa Ilocos Reef o mas kilala rin bilang Rosal Reef. So yung PCG pa ang may kasalanan, no, kung bakit nasira, no? Balikan nga natin yung sabi niya. Global warming. Tahasan ding inakusahan ni Laurel ang Philippine Coast Guard na siyang may kapabayaan kung bakit nasisira ang likas na yamang dagat sa Ilocos Reef o mas kilala rin bilang Rosal Reef. Pa kaya yung picture na pinagkitalan hindi China ang may kasalanan dyan. Malinaw na malinaw, hindi China may kasalanan dyan. Di ba? Ilang beses na natin nabigyan ng reaction video yun, eh. Yung pag-alis ng China militia vessels, yung dun sa lugar na pinagsaswarman nila, kung saan sila nagtitipon-tipon, pag-alis nila, nagpunta dyan yung Navy, sumisid sila, nakita nila sirang-sira na yung mga coral reefs. Diba sabi, hinakot, sira na, yun yan. Sabi nito, hindi China may kasalanan dyan. So sino may kasalanan? Balikan natin ng konti. Pero hindi China ang may kasalanan dyan. At pinakita natin ang mga ebidensya na, for example, yung New York Times, Amerikano to, na report noong 2018 pa, na ang pinakamalaking sumisira sa corals ay ang ating dynamite fishing at cyanide fishing. Bakit po yan pinupuntahan ng ilang mga isda natin? Dahil sa kahirapan, dahil wala namang tulong sa teknolohiya, sa ekonomiya ang ating mga isda. So report daw ng New York Times, mga tol, na ang sumisira daw ng coral reefs doon is yung dynamite fishing. Well, alam naman natin na talagang nag-exist yan mga tol, nag-e-exist yung dynamite fishing na yan, di ba? Ng ibang mga Pilipino dahil dala daw ng kahirapan, sabi niya, di ba? So may mga ganun naman talaga. Pero sa tingin nyo ba, dito sa lugar na to, sa lugar na yun, na pinamumugaran ng mga China militia vessels, hindi nila sisitahin yung mga nagda-dynamite fishing doon? At bakit sa New York Times lang nabalita? Bakit hindi nabalita sa China? Bakit hindi pinaguhuli nila? Di ba may claim nga sila doon? Di ba may claim nga sila doon sa lugar na yan? Bantay sarado nga nila yan, eh. So paano makakalusot? Yung mga simpleng mangingisda nga lang pinapaalis nila. Yung mga simpleng mangingisda nga lang talaga tinataboy nila, tapos yung mga nagda-dynamite fishing, hahayaan nila yon. O di ba isipin niyo yun? Tapos report ng New York Times noong 2018, yan tagal nang nandiyan yung mga militia vessels, di ba? So bakit hindi nila pinaguhuli yung mga nagda-dynamite fishing? Parte nga daw yan ng soberanya nila, di ba? Yun nga yung sabi. Talagang Pilipino talaga may kasalanan, eh, no? At ang bagong problema po ng mga corals ay yung global warming. Umiinit ngayon ang karagatan, nagiging acidic. Coast Guard din ang siyang taga-implement ng ating fisheries law. Dynamite fishing and cyanide fishing ay bawal.
dynamite fishing and cyanide fishing ay bawal, di ba? So nasisi naman talaga ang Coast Guard dito mga tol, no? Tapos nasisi rin yung global warming. So kung global warming mga tol, nakita nyo naman sa video, kitang-kita na durug-durug sila. Magkakadurug-durug ba yun dahil sa global warming? Diba? Hindi sana ganun kalawak yung nasira mga tol, diba? Sobrang lawak nung nasira eh. Diba? Saka imagine nyo, no? Asan yung mga China militia vessels? Asan yung China Coast Guard kung may nagda-dynamite fishing doon? Diba? Di sana pinaghahabol nila yun. Di sana pinaguhuli nila yun. Kasi nga kine-claim nila yun eh. Nasisi na yung Coast Guard eh, no? Eh bakit laganap pa rin hanggang ngayon? Sinabi rin ni Laurel na mga kontrobersya sa West Philippine Sea ay direktang manipulado ng ibang bansa upang isulong ang kanilang mga pansariling interes. Grabe. Sa ating talakayan ngayong araw na to, pinaliwanag natin yung mga false premises na tinutulak nila Tariela and USP lately, na all inspired by American anti-China propaganda. Ako, Alright mga kapatid, iwan ko na sa inyo yan, no? Kayo na bahala magbigay ng reaction. Kayo na bahala mag-comment sa ibaba kung ano ang inyong masasabi. Dito kay Idol Senator Robin at saka dito kay Herman Chu Laurel. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.